Bilang pagsuporta sa National Commission of the Senior Citizens o NSCSC, naghain ang Senior Citizen Party List sa Kongreso ng pagsasabatas sa pondo na nasa halagang 3.6 billion pesos para sa taong 2026. Anila ito ay para sa 13 milyon na senior citizen at dumadami pa upang matugunan ang pananatili ng kanilang kapakanan at paglalaan ng maayos na kapaligiran para sa sektor na ito. Ito rin ay bilang pagtugon sa isinumite na pagpapaigting sa elderly management system at matulungan ang sektor na maging kapaki-pakinabang sa komunidad sa kabila ng kanilang edad. Dito sinigurado rin na ang 30,000 centenarian sa 2024 ay makakatanggap na ng incentives sa katapusan ng October. Samantala, ang datos para sa National Registry ng mga centenarian ay patuloy pa ring inaasikaso ng NSCSC sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa Department of Information and Communications Technology o DICT at maging sa mga local government unit na kanilang kinabibilangan. Kaugnay nito, pagdating naman sa mga undocumented senior citizen ay nakasalalay na sa mga kamag-anak na magsumite ng affidavit sa kanilang tanggapan, pati na rin ang house-to-house na base sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA, maging sa mga tribal leaders ng komunidad na kinabibilangan ng mga nasabing sektor. Sa panahon naman ng sakuna, nakahanda rin ang komisyon na magbigay ng tulong sa mga senior citizen pagkalipas ng isang buwan. Sa regional offices naman nila, maaaring kunin ulit ang nasabing ECA grant kahit na lumampas na ito ng isang buwan. Kung sakaling hindi nakayanin ng mga senior na makatungo sa kanilang tanggapan, gaya ng mga bedridden, ay sinisigurado ng komisyon na pupuntahan ang mismong lugar ng benepisyaryo. Para naman sa kalusugan ng nasabing sektor, nakikipag-ugnayan na rin ang komisyon sa DOH para sa karagdagang geriatric center, maging ang mga gamot para sa kalusugan ng mga ito. Matatandaang ipinanukala ng ilang senador ang mga batas na layong magbigay ng mas maayos na pangangalaga sa matatandang Pilipino, lalo na sa mga inabandona at walang tirahan. Sa kamakailang ding pagdinig sa Senado, nagpahayag ng suporta ang NSCSC sa panukala at tiniyak ang kanilang pagtutok sa kapakanan at dignidad ng mga nakakatanda. Bukod sa pagpapatayo ng karagdagang nursing homes, binigyan din ang pagpapalakas ng pangangalaga sa antas ng pamilya at komunidad upang maging mas inklusibo at epektibo ang programa. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network.